May pagkakataon ba na gumawa ka na ng masama para lang maisalba mo ang isang bagay? May pagkakataon ba na wala ka na talagang iba pang pagpipilian, kundi gumawa ng iligal at hindi tama para lang makaraos? Atin pong tunghayan ang kwentong pinadala sa atin ni Rico dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Mahirap ang buhay. Marami sa atin ang wala ng pagpipilian pa, kundi ang gumawa na lang ng masama para lang makaraos sa araw-araw. Habang yung iilan sa atin ay nagpapakasasa sa yaman ng bayan, meron namang iba sa atin na gumagawa kahit ng maling paraan para lang maiayos ang ating kabuhayan. Ikaw ba? Gagawa ka ba ng masama para lang maiayos ang buhay mo kahit kapalit nito ay ang napakaraming Pilipino? Dear Mama Mia, hello sa inyong lahat at magandang araw po. Lalo na sa iyo, Mama Mia, naway nasa mabuti kang kalagayan matapos mong matanggap itong aking sulat. Ako si Ricardo, o Rico for short. Hindi ko yan tunay na pangalan. At ito ang aking kwento. Ang kwentong hindi ko inakala na magiging ganito ang takbo. Kung sinabi mo sa akin, mga 5 o 6 na taon ang nakakaraan, na darating ako sa puntong ito ng buhay ko, ay tatawanan lang kita. Sasabihin ko sa iyong, nagbibiro ka ba? Hindi naman ako ganyan. Hindi ako pinalaking ganyan ng aking mga magulang. At lalong hindi ako papatol sa ganyan. Pero heto ako ngayon. Nakaupo sa madilim na sulok ng aming maliit na kwarto. Tinitignan ng mga kamay kong dating malinis. Ngayon ay may mga marka na ng mga bagay na hindi ko dapat na ginawa. Nagsimula ang lahat nang mamatay ang aking ama sa aksidente sa isang construction site. Ako noon ay 23 years old lamang. May asawa na itago natin sa pangalang Maria. At may isang 3 taong gulang kami na anak na lalaki. Si Papa ko po ang breadwinner ng aming pamilya. Karpentero siya at suki ng isang malaking construction company. Hindi namin inaasahan na biglang mawawala siya sa buhay namin. Sino ba naman ang mag-aakala na mawawala ang taong sinasandala ninyo ng dahil lamang sa isang madilim na aksidente at trahedya? Rico, ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong sa akin ni Maria noong gabi matapos naming ihatid sa kanyang huling hantungan si Papa. Nakaupo kami sa sahig ng aming maliit na apartment na nirerentahan namin sa may Marikina. Ang baby namin noon ay natutulog sa aming mga braso. Walang alam at walang kamuang-muang sa mga problema ng mga matatanda. Nakakahanap ako ng trabaho, Maria. Huwag kang mag-alala. Sagot ko sa kanya. Pero sa loob-loob ko, ako po ang nag-aalala. Sa loob-loob ko ay kinakabahan na ko, Mama Mia. College dropout kasi ako. Bulakbol ako nung nag-aaral ako at natigil ako sa pag-aaral nang magkaanak kami ni Maria. Natigil ako para magtrabaho. Pero Mama Mia, ang mga naging trabaho ko naman noon ay puro pa part-time lang. Delivery boy,
construction worker, minsan sales boy o promodizer sa isang mall. Ang mga unang buwan mula nung mamatay si Papa ay sobrang napakahirap, lalo na po para sa akin, Mama Mia. Naghahanap naman ako ng trabaho araw-araw. Umaga, maghahanap ako ng trabaho. Hapon, mag-a-apply pa rin ako sa mga kumpanyang nahanap ko. Gabi, maghahanap ulit ako ng mga online jobs. Pero parang lahat yata ng aplikasyon na sinumiti ko, lahat ay rejected, Mama Mia. Lahat ay tinanggihan. Kulang ka sa experience, sabi ng isa. Hindi fit ang mga experience mo sa posisyon mo, sabi pa ng isa. Sorry pero mas may qualified pa na applicant na naunang ma-interview kaysa sayo, sabi ulit ng isa pa. Mama Mia, hindi ko akalain na ganito pala kahirap maghanap ng seryosong trabaho dito sa Pilipinas. Kaya liliit lang naman ng sahod pero kaya lalaki ng hinahanap nilang kwalifikasyon. Kaya tataas ng mga pinag-aralan na gusto nilang magtrabaho kahit ang pasweldo nila ay kulang-kulang 500 pesos lamang ang bawat araw. At dahil doon, dahil sa mataas na kwalifikasyon na hinahanap nila, ay madalas hindi po ako qualified sa mga pinag-a-applyan ko, Mama Mia. Nagsimula kaming maghirap. Nahirapan kaming makasurvive sa araw-araw. Ang mga naipon naming mga maliit na bagay at maliliit na pera noon ay unti-unti pong nauubos, Mama Mia. Pati nga po yung mga bagay na naipundar namin, katulad na lamang ng cellphone, relos at kung ano-ano pa, ay naibenta na namin, makaraos lamang sa bawat araw. Ang renta namin sa apartment ay 3,000 po bawat buwan. Ganon talaga kamahal kapag nasa kamay nilaan ka. Ang gatas naman ng baby namin ay 2,000 pesos. Hindi pa yon aabot ng 1 linggo. Ang kuryente pa, tubig at iba pang bills ay umaabot din ng 2,000. Hindi pa kasama doon ang pagkain namin sa araw-araw. Mama Mia, nag-iisang anak po ako. Bata pa lamang ako nung pumanaw ang nanay ko. Ang tatay ko ang nagtaguyod sa akin. Pero dahil nag-iisang anak lang ako, aaminin ko na kahit hindi kami mayaman, ay lumaki po akong parang sunod sa luho mula sa tatay ko. Kaya naman nung mamatay po ang aking ama, nung mamatay po ang merong regular na trabaho sa aming bahay, ay dun talaga ako nahirapan ng sobra. Rico, wala na tayong pambili ng gatas ni baby, sabi sa akin ni Maria isang hapon. Nakita ko sa mga mata niya ang sobrang takot, pag-aalala at desperasyon. Mga mata na dating puno ng pag-asa, ngayon ay nalulungkot na. Ngayon ay natatakot na sa kinabukasan. Dati-rati puno ng pag-asa ang mga mata ni Maria. Pag-asa na makakaahon kami sa hirap, na makakabuo kami ng sarili naming negosyo at ng kung ano-ano pa. Mama Mia, naging mahirap po sa akin ang paghahanap ng trabaho. Umabot kami ng mahigit 1 buwan na walang regular na income. Nagtutulong-tulong ang mga kapitbahay namin minsan dahil alam nilang nahihirapan kami. Kilala kasi ako ng mga kapitbahay ko. Alam po nila na wala akong regular na trabaho. Dahil sa baby namin at dahil na rin mabait si Maria sa mga kapitbahay namin, kaya may mga kapitbahay namin na nag-aabot kahit papaano. May mga nagbibigay ng pagkain,
May nagpapahiram ng pera kahit alam nila na alanganin pa kaming makabayad sa sitwasyon namin. Pero hindi namin pwedeng iasa sa kanila ang lahat ng matagal. Sila rin ay may sariling mga pamilyang inaasikaso at binubuhay. Kaya alam namin, Mama Mia, na hindi pwedeng sumandal kami ng pangmatagalan sa mga taong bukas palad at bukas loob na tumutulong sa amin. Isa sa mga pinakamahirap na araw sa buhay ko ay nang kinailangan naming ibenta ang wedding ring ni Maria para makabili kami ng aming pagkain. Nakita ko siyang umiiyak habang tinatanggal niya ang singsing na yon mula sa kanyang daliri. "Sorry Maria ha, ibabalik ko yan, pangako ko sa'yo. Sorry talaga," sabi ko sa kanya. Hindi naman importante ang singsing, Rico. Ang importante, buhay tayong lahat. Makakahanap ka rin ng trabaho. Magtiwala lang tayo. Sabi niya sa akin, pero nung tignan ko siya ng direkta sa kanyang mga mata ay parang wala na po akong pag-asang nakikita doon. Para bang sinasabi na lang niyang mga bagay na yun sa akin dahil alam niyang yun ang kailangan kong marinig. Kahit na siya mismo ay hindi na rin naniniwala sa pag-asang kanyang sinasambit. Mama Mia, kahit patuloy ang paghahanap ko ng trabaho, ay patuloy naman ang pagtanggi sa akin ng mga aplikasyon ko sa mga pinag-applyan ko. Nagsimula na ako noon na magduda sa aking sarili. Nagsimula na akong mawalan ng tiwala sa sarili ko, Mama Mia. Siguro nga, walang kwenta nga siguro talaga akong tao. Siguro nga wala talaga akong karapatan na magkaroon ng sariling pamilya sa mundong ito. Siguro hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng pamilya dahil hindi ko man lang sila mabibigyan ng kahit na sakto o simpleng buhay. Dapat kapag nagkaroon ka ng pamilya, kaya mo silang bigyan ng maganda at maalwan na pamumuhay. Pero ako, hindi ko kinakaya at hindi rin ako tinatanggap ng mga pinag-a-applyan ko. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi mula sa isa na namang failed na job interview, ay nakasulubong ko po si Danny. Siya ay dati kong kaklase nung high school. Nakamamahaling damit siya. May hawak pa siya na latest iPhone gadget o iPhone cellphone. At naka-sneakers pa siya, Mama Mia, na halata mong original at mamahalin. Siguradong nagkakahalaga yon ng mahigit 10,000 dahil nakita ko yun sa internet, nakakalabas lang noon at limited edition pa ang sneakers na yon. Iba na talaga ang kaklasikong ito. Umasenso na ng husto. "Rico, kumusta pare?" Bati niya sa akin nang nakangiti. Halatang masaya siyang makita ako. "Okay lang ako, Danny. Ikaw, mukhang okay na okay ka. Ano, may trabaho ka na?" Tanong ko sa kanya. Alam ko kasi, Mama Mia, tulad ko ay hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Danny. Kung bulakbol ako ay mas bulakbol naman ito nung kolehiyo kami. Basta gulero pa ang loko. Kaya naman, imposible talaga na nakahanap siya ng napakagandang trabaho. Kung meron man ay tinatanong ko nga, baka pwede akong mag-apply doon. Tumawa siya ng malakas sa naging tanong ko sa kanya. "Trabaho? Naku pare, hindi ko kailangan ng regular na trabaho. Alam mo ba, may negosyo ako ngayon." "Negosyo? Kaya pala mukha ka ng big time. Anong klaseng negosyo ba yan?" Tanong ko sa kanya. "Baka naman naghahanap ka ng trabahante mo dyan, pasok mo naman ako." Tumingin-tingin at lumingali nga siya sa kanyang paligid.
Tapos ay lumapit sa akin at pabulong na nagsalita na aakalain mo ay ayaw niyang may ibang makarinig sa kanyang mga sasabihin sa akin. Rico, kailangan mo ba ng malaking pera? Ang alam ko, malaki ang problema mo ngayon ah. Alam ko dahil naging usap-usapan kayo ng mga kapitbahay natin. Nabalitaan ko rin yung nangyari sa papa mo. Condolence nga pala pare ah. Salamat pare. Pero bakit mo naman na itatanong kung kailangan ko ng pera? May mairirekomenda ka bang trabaho sa akin? Trabaho? Oo, pwede mong matawag na ganito. May negosyo ako na pwede mong pasukan. Hindi komplikado, simple lang at malaki ang kitaan. One time na trabaho mo lang, kikita ka ng mahigit 30,000. Mama Mia, napatigil ako noon sa paglalakad. Akbay-akbay na ako noon ni Danny. 30,000? Tanong ko. Yun ay equivalent ng 3 buwan kong sahod kung sakaling nakahanap ako ng regular na trabaho na may minimum wage. Anong klaseng trabaho ba yan? Anong klaseng negosyo yan, Danny? Baka naman kailangan ko ng kapital dyan. Alam mo naman, 'di ba? Naghahanap pa nga ako ng pera eh. Paano ako makakapagkapital dyan sa sinasabi mong negosyo? Pare, negosyo to. Pero hindi ka maglalabas ng pera. Meron ba niyan? Negosyong hindi maglalabas ng pera? Tanong ko sa kanya. Oo, meron. Tumawa ako noon ng malakas. Huwag mo nga akong pinagloloko dyan, Danny. Kung merong ganyang klaseng negosyo, di sana mayaman na lahat ng kapitbahay natin. Mayaman na lahat ng tao dito sa Pilipinas. Ano kasi? Ang negosyong ito para lang sa mga matitibay ang loob. Ano ba yan? Simple lang pare. Delivery lang. Simple. May mga packages ka na kailangan mong i-deliver sa iba't ibang lugar. Walang masama dito ah. Walang illegal. Legal to lahat, sabi niya. Pero Mama Mia, kahit naman hindi po ako nakapagtapos ng aking pag-aaral, ay hindi naman po ako tanga. Meron po akong idea kung anong sinasabi niya. At sa paraan pa lang ng pagsasalita niya, sa pagkakakunot ng kanyang noo, at sa paanong tumingin siya sa akin at sa kanyang paligid bago magsalita, alam ko, Mama Mia. Alam kong hindi totoo na walang masama doon sa kanyang sinasabi. Alam kong may hindi magandang balak itong si Danny. Alam kong masama. Pero umaalingaw-ngaw ng paulit-ulit sa isipan ko ang salitang 30,000. 30,000 yun eh. 30,000 yun. At sa sitwasyon na meron kami ngayon, parang 1,000,000 piso na yun para sa akin. Rico, pare, isipin mo muna. Text mo lang ako kung gusto mo ha. Teka, eto pala ang numero ko. Nasaan yung cellphone mo? Pare, pasensya ka na. Binenta ko na rin yung cellphone ko eh. Ano? O siya. Halika, punta tayo ng bahay. Meron akong extra cellphone doon. Bumili ka na lang ng SIM card. Pupunta nga kami sa bahay nila, Mama Mia. Binigay niya sa akin ang isang cellphone na touch screen. Hindi pa luma yun. Magandang unit pa yun pero hindi na niya ginagamit dahil nga latest iPhone model na ang kanyang gamit. Eto, gamitin mo muna. Pero wag mong bibenta yan pare ha. Text mo na lang ako kung gusto mo dun sa sinasabi kong negosyo. Pero bilisan mo rin kasi may deadline kasi tong oportunidad na to eh. Baka sa iba ko pa mabigay. Sabi niya sa akin. Sinave na niya ang kanyang cellphone number dun sa cellphone na binigay niya. At umalis na ako para bumili ng SIM card. Mama Mia, habang naglalakad ako sa gitna ng kalsada
ay nag-iisip ako dahil hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. 200 na lang talagang pera noon sa bulsa ko. Sobra pa yon dun sa pinagbentahan ni Maria ng kanyang wedding ring. Binili ko ang 100 pesos ng SIM card at tsaka load. Noong naipasok ko na ang SIM card sa cellphone ay nag-isip pa ako, Mama Mia. Dapat bang tanggapin ko yung inaalok sa akin ni Danny? Pero binili ko na ng SIM card eh. Di ba sayang naman yung pera? Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Matapos kong bumili ng SIM card at matapos ko yung mai-insert sa cellphone na binigay ni Danny, ay umuwi na ako. Nakita ko ang asawa kong si Maria na nagtutuloy sa kanyang kapatid. O na may kausap na kanyang kapatid sa cellphone. Meron kaming nag-iisang cellphone, Mama Mia. Pero luma na yun at halos paputol-putol na rin at wala pang isang oras ay nalulubat na. Hindi na yun mabibenta kaya yun na lang ang ginagamit namin. Pero dahil alam kong nabuburyo itong si Maria sa bahay ay siya ang pinapagamit ko sa cellphone na yun. Narinig ko pa na kausap ni Maria ang ate niya sa telepono. Ate, pwede bang makahiram muna tayo ng pera? Konti lang. Panggatas lang ng anak ko. Narinig kong sabi niya. Hindi ko narinig ang sagot sa kabilang linya pero nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Maria. Mula sa kanina'y pag-asa ay naging disappointed na ang itsura ng kanyang mukha. Sige ate, naiintindihan ko. Salamat na lang. Ibinaba niya ang cellphone at napaupo siya sa sahig. Nagsimula na siyang umiyak. Oh, mahal, anong sabi ng ate mo? Tanong ko. Wala silang ekstrang perang yun eh. Yung bunso raw niya, may sakit din daw, dinala nila sa ospital. Kinailangan nila ang lahat ng perang meron sila para pampagamot ng kanilang bunso dahil nagka-dengue daw ito. Umiyak na nang umiyak ang asawa ko. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Habang nakaakap siya sa akin ay naramdaman ko ang mga luha niya sa aking balikat. Rico, gutom na ang baby natin. Wala na tayong pagkain para bukas. Wala na tayong pambayad sa renta nitong bahay. At next week na ang due date natin. Actually, ngayon ngang Lunes pero pinakiusapan ko lang. Ayaw nang pumayag dahil magdadalawang buwan na raw tayong hindi nakakabayad eh. Sa gabing yun, Mama Mia, habang natutulog si Maria at ang anak namin, ako naman ay hindi makuhang umidlip. Hindi ako makatulog. Nakatitig lang ako sa kisame. Iniisip ang mga problema namin at iniisip din ang sinabi ni Danny. 30,000. Sapat na para sa ilang buwan naming pagkain. Sapat na para mabayaran ang renta ng bahay ng 2 buwan. Sapat na rin para makabili ng gatas para sa anak ko kahit 1 buwan pa. Pero alam kong hindi ordinaryong package ang tinutukoy ni Danny na i-deliver ko. Dahil wala namang kahit na sino na magbabayad ng 30,000 piso kapag ordinaryo lang yon, di ba? Alam ko kahit nag-disclaimer na siya, alam kong may kinalaman nito sa mga illegal na gawain. Pero ano pa ba ang pagpipilian ko, Mama Mia? Ang katulad nating mahihirap, wala po tayong choice. Yang choice na yan, para lang yan sa mga mayayaman. Hahayaan ko bang magutom ng tuluyan ng anak ko? Hahayaan ko bang mapalayas kami sa nirerentahan naming apartment? Hahayaan ko bang maganda hirap-hirap at umiiyak halos oras-oras ang asawa ko?
Pero may takot pa rin sa puso ko, Mama Mia. Kaya kinabukasan kahit wala pa akong almusal ay gumayak na ako. Sumubok ulit ako na maghanap ng trabaho. Pumunta ako sa mga pwede kong puntahan. Mall, restaurant, construction sites, mga opisina. Lahat ng sagot ay pare-pareho. Walang available, walang vacancy. Tatawag na lang kami next week. May mas qualified pa kaysa sayo. Nangapon na yun, pauwi na ako nang biglang tumawag si Maria. Alam kasi niya na pinahiram ako ng cellphone ni Danny. Sabi ko sa kanya, hindi ko dapat ibenta yun dahil binalaan ako ni Danny. Rico, nasan ka? Ano? Nandito pa, naghahanap pa ng trabaho. Rico, may emergency. Bakit? Anong emergency? Tanong ko sa kanya at kinakabahan na ako ng sobra. Rico, si baby. Si baby may lagnat. Mataas na mataas ang temperatura niya. Kailangan na namin siyang dalhin sa ospital. Tumakbo ako pauwi, Mama Mia. Nakita ko ang anak ko na nakapikit. Namumula ang mukha niya sa sobrang taas ng kanyang lagnat. Si Maria naman ay umiiyak habang pinupunasan ng pawis ng aming anak. Rico, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital ngayon. Uso ngayon ng dengue. Baka mapano pa ang anak natin. Pero alam ko, Mama Mia, wala kaming pambayad para sa ospital. Ang mga public hospitals naman ay matagal at mahaba ang pila. Ang mga pribadong hospital naman ay hindi tumatanggap kung walang cash o insurance. Kailangan ka munang may insurance bago kanila i-admit. Kung wala ka namang insurance, kailangan mong maglabas ng deposit. Doon ko na-realize na wala na nga talaga akong choice. Kinuha ko ang cellphone ko at pikit mata kong tinext si Danny. Danny, pare, ako to si Rico. Pwede ba nating pag-usapan yung alok mo sa aking trabaho? Hindi pa umabot ng 5 minuto ay sumagot na sa mensahe ko si Danny. Pare, nasan ka? Meet tayo ngayon. May oras ka ba? Oo, pero may emergency lang sa bahay, pare. Okay, sige. Meet tayo sa may McDo sa bayan. After mong maayos yung emergency ninyo. Importante to, Rico. Magbabago ang buhay mo dito. Sabi niya at tumawa pa bago tinapos ang tawag naming dalawa. Dinala namin si Carlos sa pinakamalapit na health center sa amin. Nagbayad kami ng 200 pesos para sa check-up at gamot, Mama Mia. Ang perang yun ay hiniram ko pa talaga sa kapitbahay namin. Pasensya ka na, Rico, ha? Ito lang talagang nakayanan ko eh. Nang grocery na kasi ako kanina. May bigas kami rito, baka wala na kayo dyan. Sabi nung mabait naming kapitbahay. Ayos na to, salamat. Kahit na napakaliit lang na pera na yun, ay at least, Mama Mia, okay na ang anak ko. Pero alam ko na kailangan kong humanap ng paraan dahil sigurado akong mauulit pa ang ganitong sitwasyon kung hindi kumpleto sa nutrisyon ng aming anak. Maria, may kikitain ako ngayon. May business opportunity. Sabi ko sa asawa ko. Anong negosyo yan, Rico? Isang dating classmate ko. May delivery business daw siya. Sabi niya, malaki daw ang kitaan. Hindi ko sinabi na si Danny, Mama Mia, dahil alam ko na kailangang sikreto ang mga bagay na yon. Kaya sabi ko na lang ay dati kong kaklase na nakontak ko sa chat. Nakita ko sa mga mata ni Maria ang pag-asa. Talaga? Naku, sana nga, Rico. Kailangan na kailangan talaga natin ngayon. Hindi ko sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Hindi ko sinabi sa kanya na si Danny ang nag-offer sa akin noon. At lalong hindi ko sinabi sa kanya na may kutob ako na hindi ordinaryong negosyo yung tinutukoy ng kaklase ko.
Pagdating ko doon sa McDo ay nandun na si Danny. Nakaupo siya sa isang sulok at nag-aantay. Rico pare, kala ko iinjanin mo na ako eh. Salamat naman at pumunta ka. Sige, upo ka. Umupo ako sa harap niya. May kasamang lalaki si Danny na hindi ko kilala. Matangkad. Maraming tattoo sa kaniyang braso at mukhang matapang. Rico, eto si Kuya Jun. Siya ang boss sa business namin na sinasabi ko. Kumusta ka, Rico? Nabalitaan ko na kailangan mo ng pera. Mabait na bata itong si Danny, kaya tinulungan kanya na mahanap ako, sabi ni Jun. Anong klase po ang negosyo ninyo? Tanong ko, Mama Mia, kahit na ang totoo ay natatakot ako sa mukha pa lang nung Kuya Jun. Simple lang. May mga items kami na kailangang i-deliver sa iba't ibang lugar. Minsan sa Cavite, minsan naman sa Laguna, minsan sa Bataan. Hindi masyadong malayo. Isang araw lang ang trabaho pero pang isang buwan ang sahod. Malaki ang bayad. Anong klaseng items po ba? Tanong ko. Nagkatinginan sina Danny at June sa tanong ko na yon. Rico, ang importante, mapagkakatiwalaan ka. Kailangan naming malaman na hindi ka magsasalita sa ibang tao tungkol dito sa negosyo namin. At lalong hindi mo sasabihin ang tungkol dito sa trabaho mo, sabi ni June. Opo sir, hindi ako magsasalita. Sagot ko. Ayos yan, good. Ang items na dinideliver namin ay sensitibo. Hindi pwedeng malaman ng mga otoridad. Pero hindi naman to masama. Negosyo lang to na hindi pa regulated ng gobyerno. Napakunot ang noo ko, Mama Mia. Kung hindi alam ng gobyerno, kung hindi regulated ng gobyerno, hindi ba illegal yon? Sir, hindi ba illegal? Tanong ko. Isipin mo na lang, Rico, lahat ng negosyo na malaki ang kita, meron talagang risk. Pero kung susundin mo lang ang mga instructions namin, walang mangyayaring masama sa'yo. One time lang ang trabaho na to. Kikita ka ng 30,000. Pwede ka pa ulit magtrabaho sa amin kung gusto mo. Hindi ka namin pipilitin. Sabi pa ni June, Mama Mia. 30,000. 30,000 paulit-ulit ng utak ko. Naaalala ko ang sitwasyon ng anak ko kay Nina. Mainit ang katawan dahil sa sobrang taas ng lagnat. Naaalala ko si Maria na umiiyak dahil wala na kaming pagkain at wala ng gatas ang anak namin. Naaalala ko ang mga bayarin na kinakailangan na talaga naming mabayaran. Naaalala ko ang muka ng landlord ko na sinasabing hindi na niya kami pwedeng pagbigyan pa dahil ilang buwan na kaming hindi nakakabayad. Sir, ano po ba talaga yung dinideliver ko? Mapagkakatiwalaan niyo po ako, sabi ko. Rico, sapat na sa aking malaman na mapagkakatiwalaan ka. Hindi mo na kailangang malaman ng dinideliver mo. Ang importante, i-deliver mo lamang ito sa tamang tao, sa tamang lugar, sa tamang oras, tapos babayaran ka na ng malaki. Paano po kung mahuli ako? Sagot ko. Hindi ka mahuhuli kung susundin mo lang lahat ng sasabihin namin. Follow instruction ba? Sabi naman ni Danny. May mga contact din kami sa mga otoridad. Pero syempre, mas maigi na yung nag-iingat ka. Dapat maging maingat ka talaga. Sabat naman ni June. Nanatili akong tahimik saglit, Mama Mia. Iniisip ang lahat ng nangyayari sa buhay namin. Ang hirap na nararanasan namin. Ang mga araw na nagugutom kami.
ang mga gabi na umiiyak ang asawa ko dahil sa matindi naming pinoproblema. Sir, kailan po ang delivery? Sagot ko. Bukas, early morning. Dadalahin mo lang sa Cavite. Babalik ka dito sa hapon. Kapag naihatid mo na, tapos na trabaho mo. Magkano po ulit ang bayad? Tanong ko kay June. 30,000 piso. 30,000 pesos cash. 30,000. Sa gabing yun, Mama Mia, ay hindi ako makatulog. Alam kong mali ang nakaamba kong gagawin kinabukasan. Alam kong malaki ang risk noon. Pero alam ko rin na kung hindi ko yun gagawin, patuloy kaming maghihirap. Mapapalayas kami sa susunod na linggo sa aming inuupahang bahay. Patuloy kaming mamomroblema kung saan kami kukuha ng pagkain at ng gatas ng anak namin. Patuloy naming poproblemahin kung ano ang ibabayad namin sa aming mga pinagkakautangan. Kinumbinsi ko ang sarili ko. Tapangan mo lang, Rico. Kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Paulit-ulit ko nasabi sa sarili ko. Madaling araw ay tumawag si June. Alam kong siya yun, Mama Mia, dahil binigay niya sa akin ang numero niya bago kami maghiwalay dun sa McDo. O Rico, gising ka na ba? Ready ka na ba? Tumingin ako kay Maria at sa baby namin na mahimbing pang natutulog. Nakita ko ang payat na mukha ng anak ko, ang pagod na mukha ng asawa ko. Hindi pwedeng habang buhay silang ganito. Hindi pwedeng hindi ko sila mabibigyan man lang kahit konting ginhawa. Kaya buo na ang loob ko. Opo sir, handa na po ako. Okay sige, meet mo ako sa Shell Station sa highway. Dalahin mo na ang bag mo, yung binigay ko sa iyo kahapon, dahil doon mo ilalagay ang ibibigay kong package. Huwag mong bubuksan ang package ha. Huwag mong titignan ng laman. I-deliver mo lang sa address na ibibigay ko sa iyo. Pati na yung bag, ibigay mo. Sige po. Palis na po ako dito sa bahay. Kahit nanginginig ang tuhod ko ay tinapangan ko ang loob ko, Mama Mia. Nakarating ako sa Shell Station na sinasabi sa akin ni June. Pagdating doon ay siya ang nagpasok ng package sa loob ng bag ko. Pumasok ako sa kanyang sasakyan dahil sabi niya, dun daw niya ibibigay yung package. Hindi ko nakita kung anong nilagay niya sa loob ng bag. Pagkatapos noon, ay binigyan niya ako ng pamasahe. O eto, i-deliver mo to. At kapag tapos ka na, i-text mo ako. Bumalik ka agad dito, mamayang hapon. Bibigay ko sa iyo ang bayad mo. Mama Mia, bago pa ako umalis ng bahay ng araw na yon ay hinalikan ko muna ang anak ko sa noo. Hindi pa siya gising. Hinalikan ko rin si Maria na noon ay kagigising pa lamang. O ano, alis ka na? Oo, may trabaho ako. Yung sinasabi ko sa'yo, pagkatapos nito magkakapera tayo. Sige, ingat ka mahal ha. Sana magiging okay tayo after nitong trabaho mo. Sabi niya kahit hindi pa siya tuluyang nakamulat sa mga panahon na yon. Magiging okay tayo, Maria. Pangako ko yan sa'yo. Mama Mia, habang naglalakad ako noon patungo sa meeting place ay hindi ko maaalis sa isip ko ang tanong. Tama ba itong ginagawa ko? Wala na ba talagang ibang paraan? Ngunit huli na dahil nagsimula na nga ang lahat nung maiabot sa akin ni June ang bag na may lamang package. Nagsimula na ang pagkakahulog ko noon sa dilim na hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang huhulugan ko. Nang makarating nga ako, Mama Mia, at nang maibigay sa akin ni June ang package, ay may binigay pa siya sa akin na parang jacket. Suotin ko raw yon.
Mainit ang panahon sabi ko. Basta suotin mo yan. Dahil kapag nakita ka ng mga tao natin sa otoridad, malalaman nilang tao ka namin. Kaya suotin mo yan. Kahit na mainit. Mama Mia, bago pa ako umalis, sa loob ng van ay tahimik silang lahat. Hindi lang kasi nag-iisa doon si June. May mga kasama siya. May iilan pang mga maliliit na bag sa gitna. Brown ang color ng mga bag, Mama Mia, na barabang traveling bag. Pero alam kong hindi normal ang laman ng lahat ng yon. Rico, pakinggan mong mabuti, sabi ni June habang nagsisimula ng mag-drive ng van. Ihatid nila kasi ako, Mama Mia, doon sa may terminal. Yang bag na yan, hindi mo bubuksan, hindi mo titignan ng laman. Hindi mo sasabihin sa kahit na kanino ang tungkol dito. Pagdating mo sa address na ibibigay ko, ibibigay mo yan sa lalaking may suot na puting t-shirt at maong pants. Sasabihin mo sa kanya, galing kay Kuya June. Yun lang. Simple. Saan po sa Cavite? Sa Bacoor. May subdivision doon. Dadaan ka sa gate. Sasabihin mo na bibisita ka kay Tito Ben. Hindi yan ang tunay na sinabi niyang pangalan sa akin. Binago ko lang, Mama Mia, para maprotektahan ang mga taong sangkot dito. Pagpasok mo, may nakatayo na doon na lalaki. Siya yung bibigyan mo ng bag. Nabuhayan ako ng konti dahil mukhang simple lang naman talaga. Delivery lang talaga. Siguro nag-overthink lang ako. Sir, papaano po ako babalik dito? Gaya ng pagpunta mo doon, may bus doon pabalik ng Maynila. Magte-text ako sa'yo sa eksaktong lokasyon ng bus stop. Habang naglalakbay kami ay na-curious talaga ako sa laman ng bag. Hindi naman siguro masama kung titignan ko lang. Pero naalala ko ang seryosong mukha ni June kanina. Naalala ko rin ang bayad na 30,000. Baka maunsyami pa yon at hindi pa maibigay sa akin. Mama Mia, habang nasa bus ako, ay pinipigil ko talaga ang sarili ko na buksan yung bag na daladala ko. Pagdating ko sa Cavite, ay nagpahatid na ako sa isang taxi sa tapat ng subdivision na sinasabi niya. May security guard sa gate. Sir, bibisita lang po ako kay Tito Ben, sabi ko sa gwardya. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Anong pangalan mo? Rico po. Tumawag siya sa telepono. Sir Ben, may busita po kayo. Rico po yung pangalan. Naghintay kami ng ilang segundo. Pagkatapos noon ay binaba nung gwardya yung telepono at tumingin sa akin. Okay na, pasok ka na, sabi niya. Pumasok ako sa subdivision na yon. Hindi kalakihan ng lugar pero malinis at napakatahimik. May mga magagandang bahay sa paligid. Nang makarating ako sa address na binigay ni June, nakita ko nga ang lalaking nakatayo sa tapat ng bahay. Nakaputing t-shirt at maong pants. Tugmang-tugma doon sa kung ano ang sinabi ni June sa akin. Galing kay Kuya June, sabi ko sa kanya habang inaabot ang bag. Kinuha niya ang bag at nagtanong siya sa akin. Ikaw ba si Rico? Opo, ako po. Okay, salamat. Pwede ka nang umuwi. Yun lang at tapos na. Ang simple lang pala, Mama Mia. Habang naglalakad ako pabalik sa gate ng subdivision ay nakaramdam po ako ng ginhawa. Parang nawala ang bigat na aking daladala. Hindi naman mabigat yung bag, pero yung bigat ng kaba na nararamdaman ko habang bumabiyahe ako kanina. Wala namang nangyaring masama. Delivery lang talaga. Siguro nag-overthink lang talaga ako. Nang makarating ako sa bus stop ay tumawag si June. O ano Rico, tapos na ba? Opo sir, na-deliver ko na po. Good, good, magaling. Sige, huwag ka nang sumakay sa bus. Mag-taxi ka na lang pabalik dito sa Maynila.
Ako ang babayad din sa taxi mo. Makikita mo ako sa parehong McDonald's mamaya around 3 p.m. Doon ko ibibigay ang bayad mo. Sumakay ako ng taxi pabalik sa Maynila. Habang nasa biyahe, Mama Mia, ay nag-iisip ako kung anong sasabihin ko sa asawa kong si Maria. Hindi ko naman pwedeng ipagpaalam sa kanya ang totoo. Gaya ng sabi ni June, dapat walang ibang makaalam. At syempre, Mama Mia, ayoko rin na malaman at mag-alala pa si Maria kapag alam niya ang totoo. Sasabihin ko na lang na may trabaho akong nakuha na delivery boy sa isang company. Nang makauwi ako ay masayang sumalubong sa akin si Maria. O Rico, kumusta ang trabaho mo? Okay naman, delivery driver ako sa isang kumpanya. Mabait yung boss ko. O, magkano raw yung sasahurin mo? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na 30,000 dahil tsak na magtataka at magtatanong siya kung bakit ganun kalaki ang bayad ko sa isang araw. Weekly yung sahuran namin. Tingnan natin kung magkano makukuha ko. Nang hapon na yon ay nagbihis ulit ako at pumunta dun sa McDonald's para makipagkita kay June. Nandun siya, nakaupo sa parehong table na kinainan namin kahapon. O Rico, kumusta? Okay ba ang lahat? Opo sir, wala pong problema. Kumuha siya ng isang envelope sa bag niya at iniabot yun sa akin. Dahil maganda ang trabaho mo, eto ang bayad mo, 30,000, cash yan. Kinuha ko ang envelope, napakabigat sa pakiramdam. Hindi dahil sa mabigat ng laman, kundi dahil sa kahulugan na iyon ang pera, Mama Mia, na aangat at magsasalba sa buhay naming mag-anak. Sir, salamat po talaga. Rico, gusto mo bang magtrabaho ulit sa amin? May delivery na naman next week. Pareho ang bayad. Sir, pwede po bang pag-isipan ko po muna? Abay, syempre naman. Pero paganda ka na, text mo lang ako ha. May permanenteng posisyon din kami kung interesado ka. Monthly yung sahuran. Hindi na per delivery. Nang makauwi ako, hindi ko kaagad sinabi kay Maria ang tungkol sa pera. Naghintay akong makatulog muna ang anak namin. Mahal, nakakuha nga pala ako ng cash advance sa trabaho ko. Sabi ko habang nilalabas ang ilang bills mula sa envelope. Talaga? Magkano? 5,000. Sabi ng boss ko, pwede raw akong kumuha ng advance kasi sinabihan ko siya na kailangan ko eh. Sabi naman ng mga kasamaan ko, kapag nangailangan raw kami, lumapit lang daw kami kay boss. Papayag daw siya ng mga cash advances. Nakita ko ang saya sa mata ni Maria. Unang beses matapos ang napakahabang panahon na nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Rico, salamat sa Diyos. Mabibili na natin ng gatas ang anak natin. Makakabayad na rin tayo dito sa renta. At makakabili na rin ako ng kahit konting bigas. Sasabihan ko na lang muna yung ating landlord na kung pwede 1 buwan na lang muna ang babayaran ko. At sa susunod na linggo na lang yung isa pang buwan. Niyakap ko ng mahigpit si Maria. Sa gabing yon ay nakatulog kami ng mahimbing. Unang beses matapos ang mahabang panahon na hindi kami nag-aalala kung ano ang kakainin namin kinabukasan. Meron sa loob-loob ko, Mama Mia, ay hindi po ako mapakali. Alam kong hindi tama ang ginawa ko. Pero nakita ko rin kung gaano kasaya si Maria. Nakita ko kung paano namin nabili ang pagkain na kailangan namin. Nakita ko kung paano namin nabayaran ang renta na dapat naming bayaran noong nakaraang linggo pa. Ang 3 araw na sumunod ay naging normal. Nag-apply pa rin ako ng trabaho sa umaga, ngunit ngayon ay hindi na ako ganun kadesperado.
Hindi na ganun kadesperado ang pakiramdam ko. May pera pa kasi akong nakatago, may pagkain sa bahay at nakabili na rin ako ng gatas ng baby namin. Bumili pa ako ng isang kahon ng gatas at nagulat pa nga si Maria. Sabi ko, regalo iyon ng boss ko para sa anak namin. Hindi ko sinabi sa kanya na galing yun sa pera ko. Ngunit sa ika-4 na araw ay tumawag si June. Rico, may trabaho na naman. Mas malapit lang ngayon. Quezon City lang. Gusto mo ba? Pareho pa rin ang bayad. Nagdadalawang isip at nag-aalangan na ko, Mama Mia. Sa totoo lang, komportable na ako sa pera na natira sa akin. Pero naalala ko rin na hindi yun tumatagal. Hindi yun magtatagal dahil mauubos din yun kasi kakain naman kami at syempre may mga gastusin. Alam kong madali lang maubos ang pera. Sir, magkano po ulit yung bayad? Pareho, 30,000. Pero mas simple lang ngayon. Mas malapit eh. 30,000 ulit. Kung tumanggap ako, magkakaroon kami ng total na halos 60,000. Halos 50,000 na rin ang nasa akin, liban doon sa mga nagastos namin. Sapat na yun sa mahigit 3 buwan na gastos. Sige po sir, kailan po? Bukas. Madaling araw ulit. Same procedure. May bag na ibibigay sa'yo, i-deliver mo sa tamang tao, yun lang. Kinabukasan ay ginawa ko ulit ang parehong routine, Mama Mia. Umaga, nakipagkita ako kay June, kumuha ng bag at nag-deliver sa Quezon City. Bumalik at nakakuha ulit ako ng bayad. Pero sa pangalawang delivery na ito, ay napansin kong iba ang treatment sa akin ng mga tao. Yung lalaking tumanggap ng bag sa akin ay mas seryoso. Mas matagal niyang tinignan ng bag, mas matagal din niya akong tinignan. Ilang beses ka nang nakapag-deliver para kay June? Tanong niya sa akin. Pangalawa po ngayon, sir. Okay, sige. Ingat ka pa uwi. May kakaibang paraan sa kanyang pagsasalita. Para bang may warning, Mama Mia. Nang makauwi ako ay sinabi ko ulit kay Maria na nakakuha ako ng bonus sa trabaho. Rico, ang bait naman ng boss mo. 2 beses ka nang nakakuha ng bonus sabi niya. Oo nga eh. Sabi niya magaling daw akong trabahante. Pero sa loob-loob ko ay nagwo-worry at masyado na talaga akong kinakabahan, Mama Mia. Ano ba talaga ang laman ng mga bag na dinideliver ko? Bakit ganun kalaki ang bayad para sa simpleng delivery lang? Bakit may mga warnings ang mga tumatanggap? Sa susunod na mga araw, hindi na tumawag si June. Akala ko tapos na ang trabaho ko sa kanila. Sumubok ulit ako na maghanap ng regular na trabaho pero wala pa ring tumatanggap sa akin. 1 linggo matapos ang pangalawang delivery habang nasa palengke kami ni Maria para mamili ng aming pagkain ay may lumapit sa aming lalaki. Rico de la Cruz ka ba? Tanong niya. Siyempre, yung tunay na pangalan ko ang tinanong niya at hindi yung Rico de la Cruz, Mama Mia. Hindi ko siya kilala, matangkad, naka-polo shirt, mukhang profesional. Opo, bakit po? Pwede ba tayong mag-usap? May tanong lang ako sa'yo. Naalarma ako noon, Mama Mia. Tungkol saan po? Tungkol sa trabaho mo? Kilala mo ba si June Morales? Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Si Maria ay nakatingin sa amin at hindi naiintindihan ang mga nangyayari. Nagtataka ang asawa ko. Hindi ko po alam kung sino yan, sir. Sagot ko. Rico, ako si Detective Santos. Galing ako sa PIDEA. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo, walang masama. May impormasyon lang ako na kailangan mong malaman. PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Nagsimula akong kabahan. Sir, hindi po ako involved sa anumang illegal na mga gawain. Alam ko, Rico, kaya nga gusto ko makipag-usap sa'yo para hindi ka ma-involve sa mga gawain na hindi mo naman alam na illegal na pala. Tumingin ako kay Maria. Nakita ko ang takot at pag-aalala at pagtataka sa mukha niya.
Rico, ano bang nangyayari? Tanong niya. Wala, Maria. May pagkakamalan lang ata eh. Rico, sabi ni Detective Santos, pwede ba tayo mag-usap ng pribado? 5 minuto lang, para sa ikabubuti mo rin to. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero sa takot na baka ma-involve si Maria sa problema, ay pumayag ako. Mahal, antayin mo lang ako dun sa tindahan. Bibili lang ako ng yosi. Lumayo kami ni Detective Santos sa palengke. Rico, alam kong kailangan mo ng pera. Alam ko rin ang sitwasyon ng pamilya mo. Hindi ka gustong pahirapan, pero kailangan mong malaman na si June Morales ay isang drug dealer na hinahanap namin. Hindi basta-basta yung kanyang mga ibinibenta. Mga mamahalin para sa mga mayayaman. Napatigil ako sa paglalakad. Pinagbabawal na gamot. Kaya pala ganun kalaki ang bayad sa akin. Kaya pala ang seryoso ng mga tao. Kaya pala laging may pa-warning ang mga ito. Sir, hindi ko po alam. Alam ko, Rico, kaya nga nakikipag-usap ako sa'yo. Gusto ko lang na malaman mo na ang mga bag na dinideliver mo ay may mga lamang illegal na gamot. Lahat ng klase ng illegal na gamot at mga mamahalin. Pwedeng laman ng dinideliver mong bag. Nararamdaman ko na parang may bumubuta sa sikmura ko, Mama Mia. Nararamdaman ko na parang hinahagip ako ng takot. Sir, ano pong gagawin ko? Rico, may 2 option ka. Una, pwede kang tumuloy sa trabaho mo kay June. Pero alam mo na ngayon kung anong ginagawa mo. Kung mahuli ka, kasama mo ako. Dahil ako ang magpapakulong sa'yo. At hindi biro ang charges tungkol sa illegal na gamot, Rico. Minimum ng 15 years, nasa kulungan ka. Yung ikalawa, wag ka nang bumalik kay June. Hanapan mo na ng ibang trabaho ang sarili mo. Kalimutan mo na ang mga nangyari. Pero kailangan mo ring mag-ingat kasi si June, hindi basta-bastang tao yan. Hindi niya gusto na may mag-back out sa kanya. Nanatili akong tahimik, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Rico, alam ko na mahirap ang desisyon na yan. Pero isipin mo ang pamilya mo. Isipin mo ang anak mo. Gusto mo bang lumaki siya na nasa kulungan ng tatay niya? Hindi po, sagot ko. Okay, bibigyan kita ng business card ko. Pag tumawag ulit si June sa'yo, wag mo nang sagutin. Pag pinilit ka niya, tumawag ka sa akin. Pero sana, Rico, gawin mo ang tamang desisyon. Binigay niya sa akin ang isang calling card niya at umalis na. Nang bumalik ako kay Maria ay nakita akong punong-puno ng pag-aalala ang asawa ko. Rico, sino yung lalaking yon? Anong gusto niya? Wala, Maria, nagkamali lang siya ng tao. Akala niya ako yung hinahanap niya eh. Pero habang naglalakad kami ay hindi maialis sa isip ko ang sinabi sa akin nung lalaking yon. Illegal at pinagbabawal na gamot. Ilang beses na akong nag-deliver nun. Ilang beses na akong pwedeng mahuli. Ilang beses na akong napalapit sa kulungan. Mama Mia, naalala ko rin ang pera. Ang 60,000 na nakuha ko. Ang mga pagkaing nabili namin. Ang rentang aming nabayaran. Ang gatas ng anak ko. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog. Nakatitig lang ako sa kisame, iniisip ang lahat ng nangyari. Sa isang banda natatakot ako sa sinabi ng detective na yon. Sa kabilang banda naman ay natatakot din ako na bumalik kami sa dati naming sitwasyon. Na walang-wala, walang makain, walang pambili ng gatas, walang pambayad ng renta at walang pambili ng gamot para sa anak ko kapag nagkakasakit. 2 linggo ang lumipas na hindi tumawag si June. Akala ko tapos na ang lahat. Sumubok ulit ako na maghanap ng regular na trabaho pero patuloy pa rin na walang tumatanggap sa akin. Unti-unti ay nauubos ang perang nakuha ko mula sa mga deliveries na yon. Rico, kailangan na nating mag-budget ng husto, sabi ni Maria isang hapon. 2 linggo na lang, ubos na naman ang pera natin. Nakita ako sa mga mata niya ang pag-aalala na bumabalik na.
Nakita ko rin kung paano niya tignan ang anak namin na naglalaro sa sahig. Nag-aalala na siya na baka hindi na namin ito makakayang alagaan ng maayos. Isang gabi, habang nasa labas ako naghahanap ng signal para sa cellphone, ay tumawag si June. Rico, kumusta? Miss na kita. Nagsimula akong kabahan. Sir, okay lang ako. Ikaw po. Rico, may malaking oportunidad ako para sa'yo. Hindi na delivery ngayon. May trabaho na. Ibang trabaho to. Anong klaseng trabaho po? Nakita ko kasi, Rico, na trustworthy ka. Hindi ka nagtatanong ng marami, kaya gusto kitang i-promote. Promote po? Oo. Imbis na delivery boy ka lang, pwede ka nang maging contact person namin sa area mo. Ibig sabihin, ikaw ang magiging coordinator ng mga delivery sa Marikina area. Napatigil ako, Mama Mia. Coordinator? Ibig sabihin, mas involved na ako sa operasyon nila. Sir, hindi ko sigurado eh. Rico, isipin mo na muna ang bayad. Hindi na 30,000 piso. 50,000 kada buwan. Regular. Hindi na per delivery. Monthly salary na. 50,000 kada buwan. Yun ay mas malaki pa sa sahod ng karamihan sa mga regular na trabaho na na-applyan ko. Mas malaki pa nga ata ito sa sahod ng isang manager eh. Ano po ba ang gagawin ko eksakto? Simple lang, may mga tao akong ipapakilala sa'yo, mga delivery boys din tulad mo dati. Ikaw ang magiging contact nila. Kapag may delivery, ikaw ang magsasabi sa kanila kung saan pupunta. Ikaw din ang magbabayad sa kanila. Sir, medyo complicated na ata yan eh. Rico, isipin mo ang pamilya mo. Isipin mo anak mo. 50,000 kada buwan. Isang taon lang yan eh. Malaki na ang kikitain mo. Pagkatapos ng isang taon, may ipon ka ng mahigit 600,000. Pwede mo nang may pagpatayo ng sarili mong negosyo. Pwede mo nang tulungan ang pamilya mo ng maayos. Nanatili akong tahimik. Isang taon. 600,000 piso. Sapat na para magkaroon kami ng magandang buhay. Rico, nandito ako sa Marikina ngayon. Pwede ba tayong magkita? Para makita mo exactly kung ano yung setup natin. Sir, hindi ako sigurado eh. Rico, 2 oras lang. Makita mo lang kung anong ginagawa namin. Kung hindi mo gusto, okay lang. Walang sapilitan. Sa huli ay pumayag ako makipagkita sa kanya. Sinabi ko kay Maria na may kikitain lang akong potensyal na employer. Nakita ko si June sa isang maliit na restaurant sa may riverbanks. May kasama siyang 3 lalaki na hindi ko kilala. Rico, ito sila Kuya Mike, Kuya Tony at Kuya Bess. Sila yung mga coordinator namin sa ibang areas. Nakamayan ko sila. Lahat sila ay mukhang normal na mga tao. May mga asawa, may mga anak. Hindi mo aakalaing involved sa mga illegal na gawain. Rico, sabi ni Kuya Mike, kilala mo ba ang sitwasyon mo ngayon? Alam mo ba kung anong trabaho ang ginagawa mo? Opo, may nagsabi na sa akin. Good, mas okay yan na alam mo. Walang pretensions. Ang tanong ngayon, gusto mo bang magpatuloy? Sir, natatakot po ako sa mga pwedeng mangyari. Natatakot po ako sa mga pwedeng maging kapalit. Rico, sabi ni Kuya Tony. Takot yan, normal lang yan. Lahat kami dito naging takot din nung una. Pero tingnan mo kami ngayon. Ilang taon na naming ginagawa ito. Walang nangyayaring masama sa amin. Paano po kayo nagsimula? Pareho namin ang sitwasyon mo, Rico. May mga pamilyang kailangang buhayin, may mga problema sa pera. Walang pagpipilian kundi gumawa ng paraan. Rico, sabi ni June, ang importante, sundin mo lang ang rules namin. Number 1, huwag kang magtatanong ng marami. Number 2, huwag mong sasabihin sa kahit kanino ang tungkol sa trabaho mo, pati na rin mismo sa asawa mo. At pangatlo, kapag may problema, tumawag ka agad sa amin.
hindi mo susubukang solusyonan ng mag-isa. Paano po kung mahuli ako? Rico, tignan mo kami, sabi ni Kuya Mike. Mga 5 taon na kaming gumagawa nito, walang nahuli sa amin. Alam mo kung bakit? Kasi maingat kami. Kasi may mga kontak kami sa mga otoridad. Kasi hindi kami basta-basta gumagalaw. Nagpakita si June ng isang maliit na notebook. Tignan mo ito, Rico. Itong yung mga tao na under sa akin sa mga iba't ibang areas. Lahat sila kumikita na ng malaki. Lahat sila okay na ang buhay ngayon. Lumingin ako sa notebook, Mama Mia. May mga pangalan, may mga address, at meron pong mga amount ng pera. Nakita kong totoo nga ang mga halaga ng perang nakasulat doon ay malalaki. Rico, desisyon mo yan. Pero pag pumayag ka, bukas pa lang, may sweldo ka na. 50,000 cash. 50,000. Naalala ko ang anak ko na kailangan na ng regular na check-up sa doktor. Naalala ko si Maria na napapansin kong humihina dahil sa sobrang stress. Naalala ko ang mga bayaran namin o mga bayarin namin. Sir, isang tanong lang. Gaano katagal ko kailangan gawin to? Rico, wala namang kontrata. Kung gusto mo nang tumigil, pwede. Pero syempre, mas matagal ka, mas malaki ang makukuha mo. Sige sir, susubukan ko muna. Talaga? Sigurado ka? O sir, subok lang muna. Nakita ko ang saya sa mukha ni June. Nakita ko ang mga ngiti ng mga kasama niya. Ano ba yan, Rico? Welcome to the team, sabi ni Kuya Mike. Kinabukasan, nagsimula na ako sa aking bagong trabaho. Nilatag lahat ni June sa akin. Rico, may 3 delivery boy na under sayo. Marikina area yan. Si Rodel, si Mark at si Jojo. Lahat sila ay mga baguhan din katulad mo dati. Nakilala ko silang 3. Lahat ay mga lalaking nasa 20 to 30 years old lang ata. Lahat may mga pamilyang kailangang buhayin. Lahat ay desperado tulad ko dati. Rico, ang trabaho mo kapag may order, tatanggapin mo ang mga packages mula sa supplier natin. Tapos, ibibigay mo sa 3 to para i-deliver nila sa mga customers. Paano ko malalaman kung sino ang customers? Tanong ko kay June. May mga listahan kami. Regular customers namin yan. May mga tawagan din sa cellphone. Pero hindi mo na kailangang makipag-usap sa customers. Yung 3 yan lang ang makakausap mo. Sa unang buwan, Mama Mia, naging smooth naman ang operasyon. Natanggap ako ng mga packages tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ibibigay ko sa 3. Sila ang magdi-deliver. Walang problema, walang komplikasyon. At ang bayad, 50,000 tuwing katapusan ng buwan. Cash, walang bawas, walang tax. Nakita ni Maria ang pagbabago sa aming buhay. Rico, ang galing ng boss mo sa trabaho. Ang laki na ng sahod mo. Oo nga mabait pa siya. Sabi niya, pag matagal ako sa kumpanya, may promotion pa. Anong kumpanya ba talaga yan, ha? Logistics company to. Nagde-deliver kami ng mga packages sa iba't ibang area. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang totoo. Hindi ko sinabi na isa po akong coordinator ng pinagbabawal na gamot. Hindi ko sinasabi na ang mga packages na hinahawakan ko ay puno ng mga illegal na mga substances. Pero sa loob-loob ko ay may guilt akong nararamdaman. Lalo na kapag nakikita ko ang anak na naglalaro. Wala siyang kaalam-alam sa ginagawa ng tatay niya para lamang mabigyan siya ng magandang buhay. Sa 2 buwan ay may problemang naganap. Si Rodel nahuli habang nagdi-deliver sa Pasig. Hindi ko alam kung paano nangyari, basta tumawag si June sa akin ng hapon. Rico, si Rodel nahuli. Ano? Paano? Hindi ko rin alam, basta nahuli siya. May mga pulis na nakakita sa kanya habang nagmi-meet siya ng customer. Ano ngayon ang gagawin natin? Natataranta kong tanong sa kanya. Rico, kalma ka lang. Hindi naman niya alam ang tungkol sa buo nating operasyon. Hindi niya alam na ikaw ang coordinator.
Ang alam niya lang, may nagbibigay sa kanya ng packages para i-deliver. Pero paano kung may magtanong na pulis sa kanya? Rico, may protocol tayo dyan. Si Rodel, matagal na namin siyang kasama. Alam niya na hindi siya dapat magsalita. May mga kasamahan tayo sa loob ng kulungan na mag-aasikaso sa kanya doon. Ibig sabihin, papatayin niyo siya? Takot na takot kong tanong. Hindi, Rico, pag-uusapan. Kakausapin lang namin siya. Papaalahanan namin na mag-ingat sa mga sasabihin niya. Hindi ako napanatag sa sagot ni June. Naalala ko noon yung detective na kumausap sa akin. Naalala ko ang warning niya sa akin. June, paano naman kung ako naman ang mahuli? Rico, hindi ka mahuhuli. Iba ang posisyon mo. Hindi ka naman direktang nakikipag-transaksyon sa mga customers. Pero simula noon ay hindi na ako mapakali. Bawat tunog ng cellphone ko ay natatakot ako na baka tawag na ito galing sa pulis. Bawat pagkakarinig ko ng sirena ay matatakot na ako na baka para sa akin yon. Sa 3 buwan ay mas lumaki pa ang operasyon namin. Nagdagdag pa kami ng 2 delivery boy na under sa akin. Dagdag din ng mga packages na hinahawakan ko at dagdag din ang bayad ko. Naging 60,000 na kada buwan. Nakita ni Maria na bumuti ang buhay namin. Rico, nakabili na tayo ng ref, nakabili na tayo ng washing machine, nakabili na rin tayo ng TV para sa anak natin. Totoo, Mama Mia. Totoong naging mas komportable na ang buhay namin. May sarili na kaming mga appliances, may mga magagandang pagkain at masasarap na pagkain sa mesa, mas may maganda na rin ang mga gamit at damit ng anak namin. Pero sa loob ko, pakiramdam ko, mas lumalalim ako sa putikan. Mas nahihirapan akong makatakas. Sa 4 na buwan, may mas malaking oportunidad na naman na inoffer sa akin si June. Rico, nakita namin na magaling ka sa coordination, kaya gusto ka naming i-promote ulit. Anong promotion naman? Rico, gusto ka naming gawing area manager. Hindi lang Marikina ang aasikasuhin mo, pati na rin Quezon City, Pasig at Antipolo. June, malaki na yata yun. Rico, isipin mo ang bayad. 100,000 kada buwan. 100,000 piso. Halos hindi ako makapaniwala. Ano ba ang gagawin ko dyan? Meron kang 10 coordinator sa area mo. Tulad ng posisyon mo ngayon, pero mas malaki. Ikaw ang mag-organize ng lahat ng deliveries sa buong East Metro Manila. June, parang ang laki na ng responsibilidad na yan ah. Rico, kaya mo yan. Napatunayan mo na sa mga nakaraang buwan na pwede ka naming pagkatiwalaan eh. Nagdadalawang isip ako, Mama Mia. Alam kong mas malaki na ang risk kapag mas malaki ang posisyon ko sa organisasyon. Paano kung may problema? Rico, mas mataas na ang posisyon mo. Mas protektado ka na namin. May mga kontak na kami sa higher level ng otoridad. 100,000 kada buwan, naisip ko. Kung gagawin ko ito ng 1 taon, makakaipon ako ng mahigit 1,000,000 piso. Sapat na para makapagpatayo ako ng sariling negosyo. Sapat na siguro para makabili kami ng kahit munti na sarili naming bahay. Sapat na siguro para makaipon ako pampaedukasyon ng anak ko. Sige June, susubukan ko na muna. Talaga Rico, salamat pare ha. Makikita mo, magbabago ang buhay mo dito. At oo nga naman, nagbago nga ang buhay ko pero hindi sa paraang ini-expect ko. Sa unang buwan bilang area manager ay napakadami kong naging problema. May mga coordinator akong hindi sumusunod sa mga instruction. May mga delivery boy na nawawala kasama ang packages. May mga customers na nagrereklamo na hindi kumpleto ang deliveries. Rico, may problema sa Pasig area. Yung coordinator mo doon, si Kevin, nawala kasama ang isang malaking package. Tawag ni June sa akin. Anong ibig sabihin na nawala? Ibig sabihin, tumakbo siya kasama ang package. Hindi na siya bumalik. Hindi na rin sumasagot sa mga tawag namin.
Magkano ang value ng package na yon? 2,000,000. 2 milyong piso. Napatigil ako. 2 milyong piso. Sobrang laki na. Jun, anong gagawin natin ngayon? Responsibilidad mo si Kevin Rico, kaya responsibilidad mo rin ang nangyari. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kailangan mo siyang hanapin. Kailangan mong kunin ang package o kailangan mong bayaran ng 2 milyong piso. Naramdaman ko na parang bumubutas ang sikmura ko. 2 milyong piso? Saan ako kukuha ng ganung kalaking halaga? Jun, paano ko hahanapin si Kevin? May mga tao akong pwedeng tumulong sa'yo, pero may bayad din yon. Magkano? 20,000 para sa mga taong maghahanap kay Kevin. Wala akong choice kundi ang pumayag, Mama Mia. Kumuha ako ng 20,000 mula sa ipon namin ni Maria at binigay yun kay June. 2 linggo ang lumipas, hindi pa rin mahanap si Kevin. At mas malaki ang problema dahil may isa pang coordinator na nagtago kasama ang package. Rico, si Gerald naman ngayon, nawala din siya, sabi ni June. Magkano ang package ni Gerald? 1 milyong piso. 3 milyong piso na ang total na nawawala sa akin. At lahat yun, sabi ni June, ay responsibilidad ko, Mama Mia. June, hindi ko kayang bayaran yan 3 milyong piso na yan. Alam ko, Rico, kaya may ibang arrangement tayo. Anong arrangement? Kailangan mong gumawa ng paraan para mabawi ang 3 milyong piso. May mga special jobs kami na malaki ang bayad. Pwede mong gawin para mabawi ang mga utang mo. Anong klaseng special jobs? Rico, may mga customer namin na may special request. Hindi lang mga pinagbabawal na gamot ang kailangan nila. May iba pang services. Hindi ko agad maintindihan ang sinabi niya. Anong services? May mga customer na gusto ng protection services. May mga customer na may mga away sa ibang tao. Kailangan ng tulong. May mga customer na may mga business rivals na kailangan ng special handling. Mama Mia, nung malaman ko ang ibig niyang sabihin ay halos masuka ako. Hindi ko alam kung paano yun gagawin. Hindi ko alam kung makakaya ko yung gagawin. Sabi ko sa kanya pag-iisipan ko. Pero pagkatapos noon, Mama Mia, ay kinausap ko na ang asawa ko. Sabi ko sa kanya, umuwi muna sila ng probinsya. Binenta namin ang aming mga gamit doon sa apartment. Umuwi si Maria sa probinsya kasama ang anak ko. Tinanong niya kung anong nangyari at doon ko pa inamin sa kanya ang lahat. Natatakot na kasi ako, Mama Mia. Alam kong gumagawa ako ng illegal pero hindi ko po kayang pumatay ng tao. Pagkatapos naming pumunta sa probinsya ni na Maria ay umalis din sila doon. Lumipat sa iba pang probinsya. Pagkatapos noon ay inasikaso ko na muna at hindi ako nagpahalata kay June. Nagtrabaho pa rin ako. Pagkatapos ng 2 linggo na nasigurado ko ng safety na ang mag-iina ko, ay dun ako pasimpleng tumakas. Sinundan ko sila, Mama Mia. At ngayon ay mahigit 1 taon na po kaming nagtatago. Nagtayo kami ng maliit na negosyo. Mama Mia, iniba ko rin ang itsura ko. Nagpahaba ako ng balbas, pagkatapos ay nagpahaba at nagpakulot ako ng buhok. Si Maria naman ay nagpataba rin para hindi agad na makilala. Malayo na kami sa Maynila. Nasa probinsya na kami na sobrang layo mula doon. Iniwan ko rin ang cellphone ko at tinapon ang SIM card ko sa dagat. Wala akong dinalang kahit na anong gamit mula sa kanila. Sa takot ko na baka merong tracker ang ilan sa mga binigay nila sa akin. Sa ngayon, Mama Mia, ay nasa malayo man kaming lugar ay hindi pa rin ako tuluyang natatahimik. Hindi ko pa rin alam kung hanggang kailan bago nila ako makita. Sa ngayon, pinagdadasal ko na lang na wag na sana nila ako makita at wag na sana nila akong hanapin. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para maiere itong aking sulat.
Takot pa rin hanggang ngayon. Rico. Ay, grabe naman pala itong kwento ni Rico. Napakahaba naman. Oo. Bukod sa napakahaba ng kanyang kwento, napaka-thrilling. Ayun, thrilling pala ang kwento niya. Naway hindi nga kayo mahuli. Naway hindi nga kayo maabutan, Rico. Ako talaga'y nagdadasal para sa inyo. Pero hindi ko alam kung dapat ka bang sumuko sa mga otoridad. Siguro dapat, Kaya lang, natatakot din ako na kapag sumuko ka, mahuhuli na kayo kung nasaan kayo. Baka paano pa ang pamilya mo. Anyway, pagdadasal namin, Rico, na sana nga ay tuluyan ka ng kinalimutan ni na June at ng organisasyon na kinasangkutan mo dati. Maraming salamat, Rico, at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Alam kong na-thrill din kayo sa ating storya. Kaya naman, paki-like at paki-share na rin itong ating ang tawag nito, kwento ngayong araw na ito. Please, maawa na kayo sa akin. Charot. Hello ako sa ating mga members. Ayun. Uy, gold member pala itong si Angeline Fuaso. Madam Angeline, thank you so much sa pagiging gold member mo. At ang ating mga silver members ay si Gian Torio, si Gimaras Girl, Easy Gale, Giovanni Bailong, si Mila Raduban at si Freaky. Maraming salamat. At syempre sa atin pong mga tagapakinig na nagko-comment dito sa ating program. Thank you din po sa inyo. Ay ako kay Virgil Lopez, kay Manilyn Kumawas, kay Chazi Chay, Alcura Ukit, Yento Regidor. Maraming salamat kay Susan Boribor at kay Carl or CR Ashpearl Jen, kay 3MK Plus One Corp, at kay Mary Grace Sinadan, LB Lapot, hello, maraming salamat, Luna Lollipop, at sa inyo pong lahat na nakikinig sa atin. Thank you very much. Please do subscribe to our channel kung hindi pa po kayo subscriber para naman, kahit papaano ay makaabot tayo dun sa ating goal for this year na 100,000 subscribers. Gusto ko lang po talaga ng silver play button. Yan lang talaga. Anyways, thank you so much sa inyong lahat at wag kayong magsasawang makinig sa atin at sumuporta. Doon sa mga hindi nagsiskip ng ads, I love you. Doon sa mga subscriber, I love you. Doon sa mga subscribers tapos members pa, I love you so much. Maraming salamat. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye!